Hello po mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. So kanina po pala, mayroong ginawang live si Inde Krishna. Pero as usual, hindi pa rin tayo nakakapanood. So nasasad ako kanina kasi nga pagtingin ko, tiningnan ko lang saglit yung YouTube account ko. So pagkita ko na doon talaga yung live ni Inde Krishna. Kaso nga lang po, hindi po talaga ako nakaka-timing. Kahit isang business lang, hindi po talaga ako nakaka-timing sa mga live ni Inday Krishna kasi nga po yung schedule ko po sa oras ng pagla-live ni Inday Krishna, timing talaga po na may pasok ako. So pagdating ko kanina, kasi 8 hours lang yung duty ko, so pagdating ko kanina, inuna ko po talaga yung panonood. Yun naman po talaga yung ginagawa ko na pinapanood ko talaga una yung vlog ni Inday Krishna. Tapos mamaya na po yung sa akin, yung mga update kasi sa Facebook, tapos sa YouTube, yung mga update doon. So tinitingnan ko, kaya inuna ko muna yung ni Dekos na. Tapos ito na po, bumabalik na yung sigla ng mukha niya. Yung labi niya may kulay na po, hindi na po kagaya dati. Tapos nakikita natin meron na po siyang baon-baon na tubig. So sinusunod po talaga niya yung mga bili ng kanyang doktor, yung mga tinuro ng kanyang doktor sa kanya na palaging umiinom ng tubig. Kasi nga po, water therapy po, maraming naitutulong ng tubig sa katawan natin para malinis yung mga toxins sa katawan. So yun po yung ginawa. Tapos hindi na po siya nagpapagutom. So kanina sabi naman niya lagi siyang ginagutom, nagpaano pa talaga siya, nagpautang muna ng biskwit para mayroon man lang siyang makain-kain. So sobrang nakakatuwa nating na bumabalik na yung sigla ng kanyang mukha, yung yung aura talaga ng mukha, parang happy-happy na po tayo na ganun yung napapanood natin sa kanya. Tapos nandun na naman siya sa kanyang farm area. So, proud na proud po tayo talaga tong babaeng to. So, mapupuno talaga to ng mga hayop, yung mga yung sinabi natin na yung sinabi niya na chicken nuggets. May kulungan naka-ready na pala, naka-set up na pala yung mga kulungan ng manok niya. Nandun na, marami-rami pa na yung manok niya. So, mas maganda, dagdagan niya pa, tapos malalaking space para mas marami din yung maibibenta. Tapos meron lang ginagawa na baboyan. So susunod yung na niya, aayusin yung farmhouse, tapos yung mga tanim sa paligid para hindi na siya maboboring ba, doon na lang siya pa libot-libot kung magba-vlog siya. Tapos siguro advice natin, maglagay din siya ng pabo. Kasi yung pabo is mahal din yung pag-ibenta, kasi masarap yung pabo pag nililitsyon, pag ina-adobo, masarap po talaga yung pabo. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yung pabo. Basta sa amin pabo. Yung nga, hindi na matapang na basta yun po. Tapos, ano pa ba pwede doon ilikay ni Inday Krishna? Maglagay-lagay din siya doon ng kasi nasa bundok din. Mahirap ata maglagay doon ng fish pan kasi mahirap doon ng tubig. So, parang yun lamang po, dagdagan niya na lang yung mga ibang hayop niya, kasi sabi naman niya, dagdagan niya pa yung manok, tapos yung kambing. So, nakakatuwa, pag akit, dati wala yung mga tanim lang po talaga pa doon. Ngayon, pag akit niya, nakikita na yung mga niya, mga hayop niya. Tuwa yung babae natin kasi meron na siyang paglilibangan, maliban sa pagbablog, meron na po siyang papakainin, lilinisan. Tapos, kaya nga, hindi niya maiwan-iwan na lugar na yun. Nasa talaga ng bahay nila yung libing ng kapatid niya, tapos pinsan nila. Hindi talaga sila natatakot ba? Hindi pinapalayo yung yung libingan talaga ng kaya ayaw ni Chris na talaga na mawala yung lupa sa kanila, kasi yung mga memories doon, lalo na yung kapatid nila. Kasi pag iba na yung may-ari, hindi ka naman basta-basta na pumapasok doon pag hindi sa'yo yung lupa. Kaya pinaghirapan talaga ni Krishna na makuha yung lupa na yun. So papasalamat tayo kay Sir Paul. Yan po yung tumulong kay Inday Krishna na makuha ulit yung lupa. So thanks God, ito na po yung simula. So makikita natin na happy po yung babae po. Yung papa niya, nakasuporta po talaga sa kanya, nandun sa kanyang tabi. Sinisimulan nilang gawin yung
farm na pinapangarap ni Inday Krishna. Ayan, naumpisan na. Meron, malaki kasi yung lupa na yun. Pwede, marami pa siyang pwedeng ilagay doon. So, pag malinis na yung mga paligid doon, pwede din na yung taniman ng mga halaman, mga gulay na pwedeng makinabangan. Importante yung gulay kasi yan yung una nating ma-harvest ba, una nating mauulam. Hindi ka na pupunta doon sa bayan para bumili ng gulay. Pag nasa paligid lang ng bahay, libre ka po talagang kumuha. So, kailangan din yan katawan ni Inday Krishna para masigla. Pag nandun ka kasi sa bukid, kami pag andun ako sa bukid, lagi talaga ulam namin is tuyo na bagoong. Kasi malayo naman yung amin, halos 1 oras din yung biyahe. So, pag pumupunta kasi sa bayan, kada linggo, isang semana, isang week. So, yung ginagawa namin, bibili kami ng bigas. Sabihin natin, bibili kami ng 20 kilos good for 1 week. Tapos, bibili kami ng tuyo na 1 kilo. Budget na yan namin 1 linggo. Tapos, bagoong. Yung tuyo, ginagawa namin para umabot ng 1 linggo. Hinahalo namin sa gulay. Yan yung ginagawa namin para makakatipid. Kasi pag sa bundok kasi, minsan lang naman doon pumupunta yung mga isda. So, pag pumupunta kami sa bayan, mahal yung pamasahe, gasolina. So, hindi kami basta-basta pumupunta doon. Kasi mahirap talaga pira doon sa bukid. Yung dati, kasi 12 years na ako dito, yung hindi pa ako nakapasok, asawa na kami ng asawa ko. So, yung ginagawa talaga namin ng asawa ko, siya taga-akit ng niyog, yung nagkukupra, tapos nangunguha ng tuba. Tapos ako, alam ko naman mag-uling. So, sumasailan ako sa uling. Tapos yung pangangahoy, yung pagbinta ng panggatong, tawag sa amin raha, yung nakatali yung mga kahoy, tapos ibibintayan yung mga ginagawa ko pag para makatulong ako sa asawa ko. Kasi kung papabayaan ko lang, magkano lang yung dati yung yung sahod doon, pag 250 la ata, oo, ganun lang yung sahod dati. Kaya kailangan kong tumulong kasi meron kaming anak. So, tumulong para kami makabuo ng bahay, tapos makapakunik ng kuryente. Yun po namin yun, nagawain yun namin na makabuo ng bahay. Tapos meron na kaming kuryente, meron na kaming alagang baboy. Basta kung anong ginagawa ng asawa ko, tinutulungan ko po siya. Hindi po siya pwedeng pag pupunta kami sa bukid doon sa tanay namin, dala-dala namin yung mga bata, karga-karga ng asawa ko, akin din yung isa, bit-bit namin yung mga bag. So, yan po yung ginagawa namin doon sa bukid. Yung nararanasan ni Inday Krishna, nararanasan talaga namin kung anong kahirap talaga doon sa bukid. Alam namin kung anong kahirap. So, yung madali-dali talaga namin na ulam is tuyo, tapos gulay, laging gulay. Tapos pumunta kami sa ilog, nangunguha ng suso. Yan po yung mga yung mga gawin naman sa bukid. Pag ako nga iniisip ko pag gusto ko man mag-retire, mga 15 years, gusto ka nang talagang tumigil. Sobrang hirap, nakakapagod talaga yung trabaho namin na ng mga bibigat na oxygen, dinadala namin yung dala mo yung pasyente, tapos hatak-hatak mo yung oxygen na ilang kilo. Kahit hinahatak mo siya, mabigat pa rin. Tapos basta sobrang hirap po talaga ng isang nursing attendant. Ganun po talaga. Sabi ko, pag may pera lang ako, gusto ko na po talagang maggawa na lang ng doon na lang kami sa bukid, tapos alaga na lang mga hayop, tapos kung ano lang yung pwedeng pagkakitaan, kung meron lang po talagang puhunan. Kasi sobra po talagang, sabi nila masarap yung buhay ng isang nagtatrabaho sa isang gobyerno. Depende naman po yun sa posisyon. Pero sa aming part kasi, yung mabibigat talaga yung trabaho namin. Kinakaya namin kahit babae, yung mga gawain ng lalaki kinakaya namin yan po. So, plano ko po malapit na po kasi ako, 12 years na po ako dito sa pinapasukan ko. Tapos, yung ko lang na makapatapos yung panganay ko. Tapos after doon, yung pangalawa, sabi ko,
kung may puna na po ako, gusto kong magawa na lang maliit ng ano, sabi ganyan, ay yung iniisip din ni Chris na ano, maliit na farm. Yan po yung gusto ko po talaga na mag-alaga na lang. Yan din gusto ng asawa ko kasi ano, mas maganda kasi naniniran ka sa bundok, wala kang stress na iisipin. Basta mayroon ka ng mga ano, alaga na pwede ibenta, yung baboy, tapos yung ano, yung manuka, yung o yung ano, nangingitlog, yan din yung gusto ko. Tapos kung pwede yun, idagdag sa ano, sa farm ni hindi Chris, na hindi muna marami, parang ano lang, konti lang ba yung simula mo na hindi Chris na doon na pagpaitlog ng mga manok. Tapos yan yun din yung mga gusto ko, baboy, manok. Tapos makakapagtanim ka ng mga kamuting kahoy, kamuti, kahit ano-ano lang ba na pwedeng itanim sa bukid kasi doon naman kami ninasanay. So yung mga naisip ni Hindi Chris na yan din po yung gusto kong gawin, sana awaan kami ng Panginoon na ano, matuloy-tuloy na po yung nasimulan ko, kahit paunti-unti, kahit kunti lang, basta meron lang akong maano kami, kasi meron naman kaming kunting lupa doon na iniwan ng magulang namin, pwede naman siguro kaming mag-ano doon ng maliit na pagpwestuhan. So yun po talaga yung pinapangarap ko. So ito, kaya hindi ko maiwan-iwan talaga si Hindi Chris na, kasi yung mga pinagdaanan niya is may pinagdaanan ko rin po talaga ako. Yung mga pinagdaanan niya, nagbubuhat ng may bibigat. Sobra pa po, isang sako po na ano, mais. Kinakaya ko yan, buhatin. Yung isang jug na ano, kasi malayo yung ano namin, yung pag-iigiban. Yan po yung inaraw-araw namin, ano. Tapos nagbibinta pa ako ng ano, kaimito. Oo, isang bakat, isang malaking bukag tawag doon. Nagbibinta ako doon, nagbibinta ko, dala-dala ko yung bata, punta ko doon sa ano, ibang bayan, pabiyahe ko ibang bayan. Tapos nagbibinta ako doon. Basta ano lang yung pwedeng pagkakitaan namin. Tapos nangunguha kami ng ano, ng ano sa buli, ano tawag doon, yung buling hinahabi sa ano, nipa. Yun po yun, nangunguha kami noon, kahit matinik. Inaakyat yan ng asawa ko, kahit ano kataas, yan po yung inaakyat niya para lang kami kumita ng pera. So ganun po yung mga ginagawa namin. Tapos ito, nakaka-proud po talaga si Chris na, kasi yung mga pangarap niya unti-unti na niyang unti-unti na niyang natatanggap, nararanasan, nakakamit. So nakaka-proud, kahit solo flight na lang po siya, kahit mag-isa na lang po siya, nakakaya niya po, kahit hindi wala ng tulong sa iba. So nakaka-proud. Yan po yung gusto ko po sa kanya. So pagpatuloy mo lang yan kay Chris na, dito lang kami nakasuporta. Happy kami kung ano man po yung nakamit mo sa buhay. Kung ano ka man, tanggap namin ng buong-buo ka po. Tapos basta alagaan mo lang yung sarili mo, pati pamilya mo. Mahal na mahal ka namin. Magpakatatag ka lang at magpakalakas. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Magpapaganda ka at daming may in love sa'yo. Yan lamang po at maraming salamat. Good afternoon.